Yo, good day sa inyong lahat. So, welcome para sa panibagong segment na gusto kong umpisahan dito sa channel, which is magpo-focus more on about sa forma. So, ngayon, kasama ko, introduce nyo ang inyong mga sarili. Ayan. So, sino ang gustong mauna? Ladies first. Ladies first. Ako ba muna? Sige. Okay? So, hi guys! I'm Danny, also known as Street by Danny, and also sa mga viewers ni Mike tsaka ni Vision Vulture, also known ako as SBD. So, I am a sneaker and streetwear content creator. Meron ako mga content, actually hindi meron, marami ang content about streetwear and sneakers. So, saktong-sakto pala itong topic ni Mike ngayon. So, yun. Ito naman, si Vision Vulture. Nice one. Yo. Good day, guys. So, I'm Josh, also known as Vision Vulture sa internet. So, si Vision Vulture ay isang photographer sa internet na mahilig sa forma rin. So, meron tayong YouTube and Instagram and TikTok, Vision Vulture. Check it out yan. Nice one. So, ngayon, nakakatuwa yung sagot nila kasi share ko lang, inumpisahan ko talaga yung channel. Ano ba yung tawag doon? Yung parang meron kang info sa channel? Bio ba yun? Bio. So, kung mabibisita nyo yung bio ko, ang nakalagay talaga sa akin is streetwear and lifestyle. So, ako kasi talagang big deal sa akin yung, kumbaga, concept ng streetwear. Tapos, nakakatuwa lang na ganun yung mga sinagot nyo na may mga terms akong narinig na streetwear. Yes, Ayun. So, yun, malaking bagay lang sa akin. Tapos, bago pala kami talaga mag-start, so magiging format lang namin, meron lang akong line of questions, tapos yun, sasagot na lang sila along the way. So, ngayon, umpisahan ko lang, since nabanggit nyo, parehas din kayong may YouTube, baka pwede nyong umpisahan na, paano ba kayo nag-start sa YouTube journey nyo? Yun. Diba? Gusto ko yun. So, ako guys, nag-start ako ng YouTube nung pandemic. Pero matagal na akong may plan mag-start. Pero nung pandemic lang ako nagka-time. Kasi syempre, di ba, Mike, nasa bahay lang tayo. So, Gets. wala tayong ginagawa. So, nung time na yun, guys, yung aking creative ideas and everything, dun na lumabas sa YouTube ko. Okay. Which is yung... Actually, nahirapan talaga ako sa pag-start ng YouTube ko kasi nag-iisip kasi ako palagi ng niche. Ng topic mo. Ng topic. Yun. Ganun eh. Ayoko siya i-start na hindi ko alam gagawin ko. Mm-mm. So, ayun, sakto. Short story, guys. Yung kapatid ko kasi, sabi niya, bakit di na lang sapatos? Mahilig ka naman sa sapatos. Okay. Tapos doon nag-light bulb moment na, oo nga no, bakit hindi na lang ako mag-content ng sapatos? Kasi mahilig ako sa sapatos. Gets. Tapos sabi ko parang wala pa ako nung time na yun nakita na babae na nagre-review ng sapatos sa YouTube. Okay. So parang yun na nag-spark sa akin na, uy, ito na, i-start mo na. Gets. So doon ko na siya na-start guys nung pandemic. Gets. Yun. Okay, so SBD, linawin ko lang bali yung mga unang videos mo about sapatos na agad. Ang first video ko actually guys, kung tingnan nyo channel ko, is nag-haul ako kasi bumili ako ng mga, I'm not sure kung sapatos, pero mga siguro mga damit. Kasi medyo uso ang online shopping nun kasi hindi tayo nakakalabas, di ba? Gets. So yun yung aking first video, nag-haul ako. Ng sapatos, kung tama ba yung pagkakaintindi I ko? think eventually naging sapatos din, pero yung first video ko yata is more on clothes. Gets. More on clothes, I Gets. think ha. Ayun. Nakalimutan ko na, ang tagal na eh. Gets. Oo. Ako naman, kaya ko lang natanong kasi parang ako rin, yung kwento ko sa YouTube, hindi naman about thrifting eh. Gets. So, kumbaga lumabas na lang na ayun yung mas hinahanap sa akin ng mga tao. Yun yung parang pinili ng viewers mo. Oo. no? Ayun yung parang napansin ko na malakas. Yun. Tapos, syempre, pasok din naman sa gusto ko. Yun. So, natanong ko lang na, kumbaga, sa SBD kaya, inumpisahan neto agad, alam niya na yung unang video niya. Or parang along the way niya lang na-figure out kung
ano ba yung may magandang engagement, ayun. Kasi ako di ko pa yung natanong Oo. sa'yo eh. Sa question, nung narinig ko yun, actually, nag-start talaga ako as talagang sneaker-focused Mm-mm. channel. Eventually, ang nagpasok ang streetwear. Kasi kung isipin mo naman ng Mike, ang sneakers, pasok na pasok talaga siya sa streetwear eh. I mean, alam mo yun, lahat naman eh. Gets. Ang sapatos kasama na talaga siya sa ecosystem ng Porma. Gets. So, eventually, dumating din ako doon. Nice At one. nag-focus na rin ako sa streetwear, especially sa local. Kasi sabi ko, wala akong nakikita nag-highlight ng local streetwear sa YouTube nung time na yon. Mm-mm. So, kaya kung makita nyo channel ko, marami ako dyan yung mga top 10 Filipino streetwear brands Gets. na kaya yun. Doon na Okay. siya. Eventually nga, yun like what you said, nahanap ko rin yun yung niche na yun. Lumitaw. Oo. Yun. Yeah, along the way, Oo. tas pinasok ko na rin siya sa channel ko. Natanong ko lang kasi ako, ganun ako eh. Mm. Lumitaw lang din along the way habang Oo. nag-YouTube ako eh. Yung thrifting. Oo, pero yung mga unang video ko, parang ano pa ako noon, kung papanoorin ko ngayon, tangina, parang ganun. May ganung side pa ako noon kasi, oo, Streetwear yan eh, di ba? streetwear nga siya, pero parang nung mga time na yun, ang bagal ko pa magsalita. Tapos basta newbie. Yung ganun. Ganun talaga Yun. kung mag-start ka YouTube. Pag mag-start ka, ganyan talaga yung mahiyain, Oo. bulol. Ako, ganun ako eh. Hanggang ngayon, actually bulol pa rin ako eh. Tapos eventually, kung masanay ka na lang, yun, naga-better ka na rin. Diba? Siguro yung gusto ko lang din sabihin, yung kapag ka pinanood ko siya sa time na to, parang makikringe ako. Lahat ako din. Diba? Yung parang Nakikringe ganun. din ako. Ikaw ba, Josh? Ikaw ba, pre? Ako, ngayon ko lang siya naisip na ganun din. Actually, itong Vision Vulture channel nga, second channel ko na yan eh. May Gets. channel ako dati na isa na kung ano-anong nilalagay ko lang doon, mga trip, meron mga Mismo. highlight ng Valorant. Mismo. Kasi pinifigure out ko rin ito. Matagal ko na rin, alam mo matagal ko na rin gusto mag-vlog di ba? Mismo. So, pinifigure out ko rin kung ano bang pasok sa akin hanggang paano ba nangyari. Yun, napag-usapan natin, nagawa tayo YouTube, di ba? Tapos, yun, doon nabuo si Vision Vulture. Ang una ko pang pinupuntirya noon is about photography. Okay. So, about photography. Then, one time, nag-upload lang ako ng vlog about kay Boss Idol sa Good Goods. Pre, sasabihin ko pa nga lang sana gusto ko bumatin eh. Parang ito yung thrifting in Pasig eh, di ba? Oo. Naalala ko yung episode mo na yun na nag-blow up. Pumutok. Oo. Sabi Naalala ko, ko yun, pre. okay. So, doon na rin ako nag-stick. Gets. So, parang tinawag tayo, friend. Hindi tayo ang pumili. Streetwear ang pumili sa atin. Gets. Thrifting ang pumili sa atin. Sa ganun mo siya tignan. Kaya niyakap ko na lang rin. Okay. Pre, medyo interesado lang ako dito sa side na to dahil sa sinabi mo. Yung thrifting ba is something na ginagawa mo pa before yung channel? O ginawa mo na lang siya dahil, ayun nga, parang sinabi mo, parang tinawag ka. Ano yun? Ginagawa ko siya pero hindi yung katulad ngayon na talagang madalas na kasi, madalas. Gets. Siguro ginagawa ko siya dati sa isang taon, once or twice lang, ganon, pag napadaan Okay. lang. Kasi yung suyod ko dati pre sa iba, di ba? Mga brand new. So, yung thrifting, pag naaaya lang ako ni Airmats, yun nga, si Mami yung nag-introduce sa akin. Tapos Gets. kung maalam mo si Jereb, Mm. isa siya sa pumapasok sa akin tao pagka nag-uukay dati. Kaming May dalawa. mga moments kayo Oo. nun. Gets. Pero pre. hindi pa ako hindi pa street. Kung ano-ano lang rin makita ko nun. Mm-mm. Yun lang, yun. Ayun. Nakakatuwa lang din pre yung side na nabanggit mo na brand new dati yung mga umaga hinahunt mo. Sinusuyod ko. Kasi medyo related siya kay SBD in a way na pre, okay lang ba bitaw ko na talagang hustler ka ng sapatos Pwede, dati. sige. Ayun. So, baka pwede kang magkwento about sa mga panahon Sa na yun, experience pre. ko na yun. Oo, kasi pre, naalala ko, nabenta mo pa ako ng napakamahal, pre. Na guys, Gazelle yun di ba? Magkano lang dinispose ko kay Mike Gazelle. So, ayun nga, Napakamahal binenta sa akin. Parang di pa. Maalala mo
bumaba kung Maalala Below ko pa. 3K lang yun, pre. Joke lang, pre. Joke lang. Brand new Gazelle, guys. Lagi ko lang siyang inuurat doon. Lagi ko lang siyang inuurat doon. Pero sobrang below SRP. Parang, Pre. ano yun, nung presyo nung Gazelle, parang 80% off yung Mismo. benta mo sa akin, pre. Napakalayo talaga ng presyo Mismo. sa SRP. Parang ganun. So, yun nga na nabanggit ni Mike na dinala rin ako sa shoe game eh. Nang di ko rin namamalayan eh. Nag-try lang ako isa eh, Hyper Chase, pre. Anong Na taon? basketball Parang shoes. may model yung Hyper Chase eh. Oh, James Maalala- Harden. Gets. James Harden days. Okay. Pre, share ko lang din. Nagkaroon ako ng ganyang pair. Mismo. Oh, Yun yung black and white yan eh, di ba? sa akin yung bright crimson, yung orange. Gets. Okay, pre. Tapos, So, ayun, nabanggit na AirPods, ganitong presyo niya. Ganitong presyo ko nabili yan. Huh? Sabi ko, mura. Dito, mataas presyo nun. So, finlip ko. kung okay lang pre, naalala mo pa yung presyo nung kuha mo sa kanya. And kung magkano mo siya na-flip. Siguro yung naging cost ni AirPods nun below 3K. Okay. Eh, ang SRP dito nun, 5.5, 5.6 eh. Mga ganun eh, ang Hyper Chase eh. Okay. So, nabenta ko ata mga 4K. 4.5. Tapos, Tapos, sabi ko, pwede to ah. Pwede to ah. Kasi nga, share ko lang guys, nagkaroon lang ng chance na magkaroon tayo ng source abroad. Sabihin ko ba? pwede. Specifically, Macau. Share ko lang guys na napakamura ng mga sapatos talaga doon. Okay. Kaya, mapoprofitan mo ng maganda. So, yun yung dahilan ba't ako napasok ng shoe game. Mm-mm. Business only. Hanggang, ayun. Shoe Lumago. game. Oo. Ayun. Ewan ko pre kung aware si SBD dito, pero sobrang lumaki yung business niya na yun, na hanggang si Polly, kilala mo si Polly? mismo. Nabentahan niya yun. Nakwento Mismo. nga niya sa akin. Oo. Nakwento niya. Nabentahan Highlight niya ko yun, guys. Isa sa highlight ng shoe game career ko yun, ang nangyari si Polly. Mismo. Ayun. Pero yung share ko lang, yung kwento nung kay Polly, pre, yung pair na pinasa ko sa kanya, dito lang galing yun, hindi galing labas. Mm-mm. Dito ko lang na source yun. Talagang, inalam ko lang yung size niya, inalam ko lang interest niyang sapatos. Then nung naghanap ako sa internet, then tsaka ko siya kinontak. Sabi ko, boss, baka trip mo to. Gets. So, ikaw ang nag-PM sa kanya. Ano to pre? IG to? IG. Okay. Ano yan guys? Kobe 11 na white horse. Gets. Size 12 yun eh. Alam ko si Boss Polly eh. Gets. So, thank you SBD and Josh. Welcome, Ayan, pre. ano to eh, medyo something na bago sa atin to eh, di ba? Kaya nga eh. Ayan, kaya parang as much as possible, gusto ko lang siyang gawin ng smooth tapos natural. So, second question ko siguro sa inyo, bakit yan yung mga sinuot nyo? Di ba? Oof. Di ba? Una ka na. Una ka naman ngayon. Okay. Ayan. Bakit ayun yung mga sinuot nyo? Wait lang pala pre, bago ka lang sumagot. Kasi parang masyado nilang pinagandaan eh. Ganun ang nangyari. Parang, actually ito kasi, nagkayayaan lang kami. Magkakasama kami kanina. Ayan. Biniglaan niya kami guys na may lakad kasi kami ngayon tapos parang nabanggit niya. Tapos, ang dapat na lakad natin ngayon, thrifting eh, di ba? Thrifting. Tapos pinapili niya ako, anong trip mo pre? Thrifting o podcast? Sabi ko, podcast. Doon tayo sa bago. Mismo. So, ito tayo ngayon. So, ang dahilan kung ba't ito nasuot, itong hat, ito yung nasa ibabaw ng mga hat ko eh. O, sabi ko, suotin ko nga to. Itong hat, dito ako nagsimula sa hat. Gets. Nung nakita kong may ganito akong hat, tinernoan ko na lang ng, nung ACG na jacket na medyo blue rin para kapalit niya. Then, kicks ko lang rin. Ganun lang naman ako pumorma, pre. Ano? Binabalansi ko lang yung kulay eh. So, okay, kulay Ganun. base ka. Madalas, majority of the time, kulay base ako. Ang decision making mo, yun, malaking factor ang kulay. Okay? Yun. Okay, so, how about you, SBD? Ayan. So, ang question mo ba is, bakit ito suot namin ngayon? Oo. Okay. Kasi parang, ang dating kasi talaga sa akin, masyadong special sa inyo eh, yung ganun. Parang, may ganung vibe sa akin eh, kasi, share ko lang sa kanila. Sige. Parang ang original plan ko talaga na nabivisualize ko, podcast kami, tapos half body lang.
Yung parang ganun. Nakachinelas ka nga lang. Chinelas nga lang ako eh. Parang ganun. Pero, yun, nung sinabi nila, sapatos, so, na-curious ako, ano kaya yung isusuot nila? Kasi nga parang may vibe sa akin na special sa dalawa to ah. Kaya parang curious ako, bakit ayun yung naging choices nyo? Syempre special kasi vlog mo ito eh. Kaibigan ka namin eh. Nice one. Diba? So, kailangan appropriate ang suot namin. Pero, backstory lang guys, kung hindi nyo alam, kung kilala nyo si It's All Good, yung kaibigan ko si It's All Good, sneaker creator din siya. Meron kasi kaming parang live every week last year. Ginawa Okay. namin siya. So, medyo nasanay na siguro rin ako, Mike, na ganito, like, mag-uusap kami dalawa about sneakers, Forma. fashion, lahat. So, palagi kami talaga nakabihis. Get. And sure ako na makikita ang sapatos, importante ang sapatos sa amin. Oo. So, Linya nyo yun talaga eh. Yeah, so, kaya sabi ko, sabi ni Mike na forma daw ang usapan, guys. So, kailangan magandang forma. Yun yung sabi ko kay Josh kanina. Gets. Sabi niya, yan, suotin mo. Sabi ko, forma kasi daw. Bakit, parang nasa akin, kung mag-usap tayo about forma, maganda dapat ang forma. Gets. Ganun lang kasimple. So, Gets. yun. Syempre, ang nilabas ko itong hat na medyo special sa akin kasi galing to kay Boss Idol. Shout out kay Boss Nice Idol one. ng Good Good Goods. goods. Yun, sabay pa. So, yan, syempre, this is something na important sa atin lahat. So, ayan. Bakit special? Ano ba yan? Ayun nga eh. Sige, pakisabi nga Sige, yung... so pakita ko lang kung makita nyo guys, ayan. This is a Nike Supreme collaboration na hat. And nung last year ko pa to nakita kay Boss Idol, tapos Nice one. sabi ko, wag na muna kasi ang dami ko na nagastos last year eh. Okay. So sabi ko, sige nga, ibibigay ko na siya muna sa iba. Ganon Okay. yung aking thinking. So, ayun, umuwi na ako ng Davao for the holidays. Bumalik ulit ako. Tapos nag-ayaan ng mag-good. Sabi ko, kung nandun, sabi ko kay Mike, guys, kung nandun yung hat, Okay. para sa akin talaga yun. Which is sakto. Which is sakto. Sabi ko, kung ibibigay sa akin ng good deal, mas lalong kukunin ko na. Gets. Diba? Gets. So, yun. Pagpunta namin, nandun yung hat. Nakita ko, binigay sa akin ni Boss Idol for a really, really good deal. And ayun, syempre hindi ko na yun. Syempre auto cup na yun. Mm-mm. So, yun. So- Kaya medyo may story itong hat na to. Sundutan ko lang SBD ah. Ah. Bale, ang nangyari kasi, yung isa sa naging deciding factor niya, nung una kasing punta namin doon, parang before Christmas, di ba? Yeah. Di ba? Tama, Oh, di ba? Before the holidays, oh. Parang wala si Boss Idol doon sa shop. Mm-mm. Tapos yung price is something na medyo mataas pa. Oo. Yung mataas, gano'n, di ba? mataas. Ayan. Kasi, ewan ko kung nabanggit niya, pero brand new kasi. Yes, brand new pala Kaya to, guys. talagang makati yung presyo kung tutuusin. Sakto, recently, bumalik kami dun sa store. Tapos, kakabalik lang din ni Boss Idol galing holiday season. Holiday season din. Tapos yung parang nakapag-usap sila dun sa presyo, binigay sa kanya ng ayun nga, sobrang steal. Yun. So, parang nag-align lahat, kaya kinuha niya na. Mm-mm. Ayun yung kwento niyan. Ayan. Ayan. So, kung okay na tayo doon, meron akong next question. Sige. Ulit. Ayan. So, Wait lang, pre. Batin lang. Kami lang ba to? Ikaw, hindi mo Siyempre. i-explain kung bakit Pakita mo rin iyan yung ang forma mo? gets. Oh, sige, pre. Sa akin kasi, masasabi ko pa rin na itong gamit kong shirt, sobrang special niya sa akin na masasabi ko nga, isa siya sa top 3 Damn. pick ko. Kumbaga, nabili ko last year. Ayan, tapos first time ko lang siyang nagamit Nice, ngayon. So, para lang sa mga gustong, ayan, kung hindi kita, vintage siya na Nike ACG na shirt. Tapos, kung familiar kayo sa mga linya ng vintage, sobrang bihira lang sa Nike. Ako makakita nung mga naka-single stitch pa. Yun. Tapos yan, ang ganda ng bucket na ito eh. Yan. Yan, napagkwentuhan nga namin ni SBD kanina to eh. Kasi parang kinuha ko to pa rin nung nasa garage sale tayo ng Third World. Mm. Through online. Yes, So, yes. yun. Hindi dun. Ah. Tapos through carousel. Tapos ikaw yung nagsabi sa akin na may ganito, pre. Ito kasi,
kumbaga kung nangungulekta ka ng Nike ACG or familiar ka with ACG, ito yung mga something na makikita mo lang sa Thailand. Mismo. Yung lagi yung term namin ni Josh na, pre, pang Thailand yan, yung ganun. Kasi maraming malulupit na Nike ACG pieces na nasa Thailand. Mismo. Oo. So, yun lang pre. Tapos yung kicks ko naman, ito, sobrang halaga lang din sa akin ito kasi ito yung kauna-unahan kong vintage na Nike ACG pair. Yan. Tsaka parang unusual sa Nike, di ba? Boots. Mismo. Ayan. Tapos ang ganda ng kulay niya. Ayan. So, thank you sa pagbalik sa akin ng question, pre. So, babalik ko na ulit sa inyo ang tanong. So, gusto ko lang din malaman, paano nag-umpisa yung interest nyo sa forma? So, kung masyado pa siyang general, ano yun? For example, nung bata ba kayo, meron kayong parang tao na masasabi nyong naging malaki yung influence niya sa inyo? Meron kayong napanood? Ayun, basta, paano kayo naging into sa forma? Ayun, gusto kong malaman yung, kasi lagi ko kayong kasama, pero... Ready ka na? Sige, meron ako. Okay, sige, go. Ang feeling ko, dahil nung pumasok na ako sa itong content creation, Okay. syempre, ang medyo nakakahiya kung hindi maganda ang forma ko kasi. Okay. Ako usually, ang suot ko lang is, t-shirt, pants, shoes, or t-shirt, shorts, shoes. Ganun lang ako usually. Okay. Pero nung pumasok na ako dito sa content creation, syempre I wanted to be something na mas ma-express ko sarili ko in a, paano ba yan? In a more presentable way. Hindi naman sinasabi ko na hindi presentable yung parang ginagawa ko dati. Pero dahil yung mga kasama ko, puro forma, sobrang forma eh. Gets. Like, to name drop sila Lawrence, yung mga kasama ko, talagang nakaporma sila. Gets. So, yun, siguro eventually na-inspire rin ako sa kanila. Gets. Na-inspire rin ako sa inyo, ganun. Kung the people around me, Gets. ganun. So, malaking factor sa iyo yung mga circle of friends mo. Yes. Pagdating sa brands. Yes, and I pagdating think also social media in general. Kasi 'di ba, mga tao ngayon inspired na sila sa mga nakikita nila in social media, Gets. 'di ba? Pero syempre, hindi ko pa rin tinatanggal ang aking personal style. Mm-mm. Kunwari may makita ako, uy, ang cute naman yan, pero kung suotin ko siya, ilalabas ko pa rin yung aking I'll wear it na parang kung paano ko talaga Sa siya. sarili mong paraan. Yes, exactly. Gets. Exactly. Gets. Ganun. Kumbaga mayroon pa ring personal touch mo. Yes, kahit kailangan talaga may personal touch pa rin ng style. Ganda niyang question na yan. Remind niyo ako mamaya dyan. Ano yun? Yung Yan, personal style. Oo, about Okay. sa personal style. May naisip lang Sige, ako. mamaya, sa tanong pag-usapan yan. natin ang Oo. personal style. Okay. Okay, si So, Josh naman. Ikaw naman, Vision Vulture. Ako pre, sa totoo lang, yung tinanong mo yun, daming pumasok sa isip ko. Pero ang pinaka malaki impact AirPods ko. Si Okay. Daddy. Sige, pre. Ah. Kwento ka about dyan, pre. Yun, bata pa lang ako, na-expose na ako sa kanya na nagbibitaw siya lagi ng mga brands na ganito yung suot, ganito yung kicks ko, ganito yung, parang ano naman, big deal ba yun? So, lumalaki, nga, ano pala yung forma. Tsaka, isa sa tumatak ako na lagi niyang sinasabi is self-representation. Mahalaga yung self-representation sa lahat ng bagay. Gets. So, marami. May mga pinsan ako, may music. Ikaw, pre, si Mike Lacson, malaking pero yun, basically, nung bata pa lang ako, AirPods ko na-adapt pala, nagdadamit ng maayos. Kasi kung ako, sasabihin mo, pre, recent na ako eh. Pero kung Oo. iti-trace back talaga natin yung kung paano ka nag-start. Yun. Si AirPods masasabi ko. Ayun, malaking but in lang din ako, pre. Oo nga, si Tito, pre. Masyado siyang, kumbaga, knowledgeable about brands. Masarap siyang kakwentuhan sa mga ganun. Tapos nung mga time nila, parang nakakapagsuot na rin sila ng ACG. Oo, Minsan nung diba? maabot yung usapan namin na, Mike, napambubundok ko rin dati Mismo. ACG. Alam mga niya pa yung ganun. colorway, Alam alam niya niya yung pa yung silhouette na sinusuot niya. Ayun, pre, alam niya mismo yung model. Oo. Ayun yung nakakatuwa sa kanya na, may ganyan na pala dati. Talagang, Sa kanya, hindi pwede sa kanya yung, Dad, trip ko tong Jordan na to, yung pula tsaka itim.
Ayaw niya ng ganun. Gusto niya, tatawagin mo ng tamang kulay. Breads yan. Chicago yan. Gaganon. Gets. So, Gets. yun. Shoutout sa AirPods ko. Oakley head naman yun. No, pre? So, baka next time, masama siya dito. Pwede. Dito, shoutout sa'yo. Mismo. Oakley head naman yung AirPods ko, guys. So, yan, pre, is AirPods. Nice one, pre. So, ngayon, balikan lang natin. Ewan ko kung sino yung unang gustong sumagot sa inyo. Pero, sa tingin nyo, gaano ka-importante yung meron kang personal style? Napasok. Hindi, kasi, di ba? Ikaw ba muna? Ikaw, sa tingin mo, bakit gano'n ka-importante ang personal style? Back to you, Mike. Para habang nag-iisip kami. Okay. So, sa akin, sobrang importante ng personal style in a way na marirelate ko siya sa sinabi ni Josh. Kasi yung style mo, extension siya kung paano ka mag-isip eh. So, halimbawa lang, siguro mas mapapaliwanag ko din siya kung, kumbaga, ititrace ko kung paano rin ako nahilig sa forma. So, para sa mga hindi nakakaalam, sobrang hilig ko kasi mag-drawing nung bata ko. Okay. As in, yun talaga, drawing talaga, na kung meron pa akong chance ngayon na balikan siya, halimbawa may mga extra time, gagawin ko talaga siya. Ganun ako kahilig mag-drawing. So ngayon, yung pagdodrawing ko, nakuha ko naman siya kay Airpat. Kasi si Papa, mahilig mag-drawing eh. So ngayon, masasabi ko na nahilig ako sa forma kasi yung mga colors na nakikita ko dati sa pagdodrawing, nai-apply ko siya, uy, parang ang sarap i-combine ng ganitong kulay ng sapatos sa ganitong kulay ng pants, sa ganitong kulay ng shirt, sa ganitong kulay ng, kumbaga, sombrero, shades, o basta kung ano man yung gamit ko. Kaya masasabi ko na mahalaga yung personal style kasi extension siya kung paano ka mag-isip eh. So, halimbawa lang parang, ano ba yung tawag dun? Yung mga gothic ba yun? Ayun, di ba parang something more on black yung suot nila? Kasi parang yung mga pinapakinggan nila is parang mga heavy metal na more on, mas lamang din sa kanila yung mga kulay itim na kulay, Dark di ba? side. Oo. So, siguro, ganun din nila kasi i-express yung sarili nila. Isang example lang yun. Ewan ko kung napapaliwanag ko ng maayos, pero yun, basically yung personal style, sarili mo siyang sarili mo siyang, kumbaga representation sa iba. Paano ka mag-isip, paano ka gumalaw, ganyan. Tapos, ako kasi, masasabi ko, pag sa forma, gusto ko lang as much as possible, malinis lang. Yun lang basic rule ko sa forma eh. Yun, nadadala ko rin yung rule na yon na halimbawa, kung ako na yung magpapatayo ng bahay, gusto ko minimal lang din siya. Yun, sa mga ganung bagay ko siya nare-relate. Setup ng auto, gusto ko malinis lang din, walang mga unnecessary na nakalagay, mga ganyan. Yun, personal style ko siya, yung ganun. So, kayo naman. Gaano kahalaga ang personal style? Mahalaga yan kasi nga, bukod sa sinabi mo, extension siya ng utak mo, ng pagkatao mo, isa is, una, branding mo, yan ang tatatak sa tao. Mismo. Kung paano, ito, si Josh, ano to Pre, pwede ba akong sumabat, pre? Yun, tama pre, kasi isipin nyo, halimbawa, parang ngayon, di ba, may mga nanonood sa atin na kilala tayo sa Nike ACG. Uy, so, di ba? Oo, di ba? Parang isa yun di ba? Parang pag the way na ganito ako manamit, sa ganito akong image nakikilala. Sa ganitong bagay ako tumatatak sa tao. So yun, naano ko lang pre, naisingit ko lang. So, yun lang akin, short but sweet. Ikaw? Mismo. Ako, actually, sakto pala yung ang question mo. Kasi yesterday, may pinost ako sa Instagram na photos. Tapos, ang caption ko dun is, trends come and go, but, parang nakalimutan ko na yung caption. Style. Basta style, something like, Last forever. Trends come and go, but, but owning your own style is forever, something like that. Sorry, Okay. nakalimutan ko na yung caption. Ayun, parang being authentic is the best way to go, something like that. Okay. So, parang pasok siya sa question mo na important ang personal style kasi, syempre, habang tumatagal, maraming trends pumapasok.
'Diba? But staying true to yourself, yun pala. Staying true to yourself is yun ang magsistick forever. Gets. 'Di ba? Hindi ka sasawa, tama ba? Ang word ko. Yun. So, yun, just stick with your personal style. And actually, may napanood ako, sorry, i-share ko lang. Sige lang. May napanood ako sa YouTube na may sabi nila personal style is nawawala na. Kasi people tend to follow trends na ngayon. Ikaw ba? To the point na nawawala na ang personal style nila. I think it's true for some. For some. Tatanungin pa lang sana kita kung para sa'yo. I think for some, yes, it's true. Sadly, yes. Kasi social media talaga is very, 'di ba? Kung anong suot ng mga nakikita nila, yun ang susuotin nila kahit hindi sila yun. Yun. So, maganda sana guys is, yun nga, wag nyo tanggalin ang personal style. Pwede nyo naman gayahin yung mga trends. Pero what I said kanina, just make it your own way. 'Di ba? Yung trend. Kunwari, for example, sorry Joshua. Sige lang. Ang trend ngayon is before nagpasok yung trends na medyo boxy shirts for guys. Yung cropped. Okay. 'Di ba? So, kung trend siya, sige, mag-boxy, t-shirt ka or crop na shirt for guys. Pero, suot-suot ka pa rin ng mga gusto mong mga pants, mag-jacket ka, alam mo yun, ipasok mo pa rin yung personal style mo. Thank you, Pero kung SBD. hindi ka comfortable, huwag mo na igaya. You're not needed to join every trend. Yun yung aking tip. Gets. Parang if you like it, go. But kung hindi ka comfortable, syempre, huwag mo na ipilitin. Yun sa akin. Sige, pre. Banat, pre. Ako kasi may sariling uso lagi para sa akin. Hindi, joke lang. Okay lang naman. Okay din yung trend, pre. Kasi madalas doon nagsisimula eh. Doon mo discover kung ano talaga yung para sa'yo eh, di ba? Gagong ganda nun sinabi mo Yun, na yun. kaya pre. okay din na, kasi kahit ako eh, aminado ako na sumabay din ako sa trend dati hanggang later on na figure out ko na lang, ito pala talaga yung magsistick para sa akin. Pre, yun nga rin yung gusto kong sabihin habang nagsasalita si SBD kanina. Kasi, syempre, parang kung sasabihin natin sa kanila na haluan mo lang lagi ng personal style mo, pero paano muna ba nila magagawa yun? So, syempre, yun nga, tama yung sinabi mo, pwede kang sumabay muna sa mga trends, tapos along the way, habang nag-e-explore ka, di ba? Doon mo Habang- mahahanap. na parang, Galing. na parang, hindi pala gumagana sa akin yung masyadong makulay, mas trip ko pala yung mga simple lang, or yung iba naman, parang, hindi ko pala trip yung ganitong parang tirada. Mas gusto ko pala yung talagang colorful na mga suot ko. Ayun. And, yun na, rabbit hole na yun, pre. Lalo ka lang may in love lalong pumorma. Katulad ko, na-discover ko na pogi ako sa blue. Ganon. yun, mga ganon. Maganda yung sinabi nyo. Tama yun na eventually mahanap mo rin yung style mo. Yung personal style mo. Habang bumibili ka ng pieces, di ba? Actually, yeah. Or kahit nagtatry ka lang, di ba? So, share ko nga lang si Johan, di ba? Shout out, Johan Lucero. Kahit di ka nagre-reply sa akin. Alam ko, busy ka na naman. Parang, ewan ko lang kung ano yung mauunang drop. Kung itong episode ba na to, or yung previous ko nakasama natin siya. Kasi doon, naka-Stone Island siya na jacket eh. Si Johan, pre, kahit nung mga nag-uumpisa pa lang yung pumorma, kasama na natin siya eh. So, siya yung isa sa mga tao na nakita ko yung evolution ng pagporma niya. Yun. So, dumaan muna siya sa local brands. Balenciaga days niya. Balenciaga. Yun. Pero, mas tumatak sa akin yung mga early days niya ng local brands, pre. Mga DBTK days. Mga ganyan. Yan. Tapos, sumunod na yung nag-haul na ng napakaraming Carhartt. Yung mga ganyan. Ulat ako doon, puta. Naglabas ng sandamakmak na Carhartt. Na mga pants, di ba? Tapos parang ang next niya na dyan is ito na yung nag-i-explore na siya recently ng mga medyo nasa high-end na ba? Oo. Yun. So, yun, si Johan, kaya ako siya nabanggit kasi yun, parang nag-try lang din muna siya na nag-try hanggang parang nag-i-evolve eh, di ba? Mismo. Ang taste kasi ng tao, ganyan din eh. Di ba? So, yun, try nyo lang ng try yung gusto nyong forma, tapos
execute, tapos trial and error lang yan. Mismo, hit or miss, wala namang masama dun eh. Yun. So, kung okay na kayo sa question na yan, meron akong, hindi ko masabi, paano ba yung break? Sa tingin nyo, okay na ba? Check muna kaya natin kung isa rolling pa, pre. Baka hindi na rolling yan. Check mo nga muna, pre. So, paano? Check ko muna? As Guys, in, check lang namin ha. Pilot episode, guys. Sana maintindihan nyo. rolling pa, Okay, pre. okay, Rolling okay, pa. okay. Rolling Double pa, check lang. Rolling pa. Kasi mamaya nagsasalita tayo sa wala dito eh. Rolling pa. So, sige. Bago mag-break, kasi running 35 na, pre. Tuloy mo na. Sige, tuloy-tuloy Ayun. tayo. Ayun, ano naman eh, napapasarap na eh, di ba? Mainit. So, eto, kung meron kayong isang brand na gustong makatrabaho or collaborate, Oof. be it local or international, anong brand Meron yan? na ako. Okay, pre. Meron na ako. Okay. So, sa mga hindi nakakaalam, guys, ayan, ang favorite brand ko is Nike. Pero I am blessed na nakatrabaho ko na sila. Okay. Ayun. Pwede akong sumingit? Sige, go. Ako na yung magsasabi para sa mga hindi pamilyar. So, si SBD kasi, ambassadress ba? Hindi naman. Siguro, hindi ko maano na ambassador. Pwede ba? Oo! Binibigyan ka nila para i-promote yung brand eh. Siguro. Para gawan mo ng reviews, di ba? Siguro. Oo. Yun, in some way, di ba? Mm-mm. Applicable siya. So, yun. So, kaya favorite brand niya ang Nike. So, sige, kung okay lang, kwento ka pa about yan. Backstory ko lang, guys, kung bakit gusto ko ang Nike. So, nung bata ako, ang mom ko bumili siya sa amin ng mga Prestos, Nike Prestos. Okay. Sa akin, blue and parang gray and white. Yun yung akin. Ang ganda, sobrang cool. As Okay. in, one of the coolest shoes yun. Tapos lahat kami, magkakapatid, lahat naka-Prestos kami, iba-ibang kulay. Okay. Pero para sa akin, parang akin yung pinaka-best color. Go. Oo. Okay. Tapos, ever since that shoe, parang naano na ako sa Nike. Na parang, gusto ko na ng Nike shoes, Nike cap, Nike bag, lahat. Gets. Parang, na-love ko na ang Nike ever since. Tapos, sa school, ang backpack ko, Nike. Okay. Basta ganun, super favorite ko ang Nike. Tapos, it was, dream ko talaga, since bata ako, na mabibigyan ako ni Nike. Ma-sponsor nila ako, ganun. Ayun, tapos, very blessed lang talaga ako na full circle moment na nung nag-start na ako Street by Danny, na-bless ako na, may nagpadala na rin si Nike, Gets. pinapa-promote na nila sa akin yung mga sneakers nila. Sobrang nakakatuwa. But, syempre, yung dream ko, syempre dream big tayo. Gusto ko pa rin, ang super dream ko pa rin is yung Nike International ang makapansin sa akin. Yun yung aking parang big dream. Okay. SBD, two things lang about sa mga sinabi mo. Okay. So, una, siguro, yung sinabi kong naging influence kanina, mami niya, no, pre? Kasi yun ang nakapagpa-spark pala sa'yo eh. Influence sa... Yung sa pormahan. Oo, nung binilang kanya pala ng Presto, doon na nag-start yung talagang sa porma mo. Kasi gusto mo na, di ba? Gets. Siguro, my love for shoes. Shoes alone. Yes, shoes alone. Gets. My love for shoes yun. Okay, tapos, Feeling ko. pangalawa, nung habang nagkukwento ko kasi, naiisip ko, parang, nakatrabaho mo na yung Nike and nakakatrabaho mo na ngayon. So, parang gusto kong makarinig sa'yo ng something new na brand. Okay, Yun. sige. Pero, nung sinabi mo na aiming ka rin na syempre, bukod sa local, umabot ka sa Nike International, okay na ako. Okay. Kasi, at least, kumbaga may next level. Next level. Oo. Ayun. So, okay na ako kay SBD. Sige. Kung ikaw, pre, sige, baka, pre, local international basta isang brand. Sagot niya eh. Okay, sige, pre. Ano? Nike ACG. Isa. Actually, pre, tatlo eh. Ay, tatlo. Gusto ko umikot sa tatlong brand na yan eh. Sige, pre, okay lang. Sige. Yeah, first is Nike ACG, pre, syempre. Okay. Then, Stussy and Carhartt. Damn, ang bibigat nun, pre. Makapag-produce lang ako ng pictures para sa kanila, okay? Okay. Damn. Angas Yan. naman nun, pre. Ako, naangasan ako in a way na
ano kasi sila eh, puro sila, syempre ang Nike ACG naman nakakolab na ng Nike. Mm. Syempre, under yan ng Nike talaga eh. Pero naangasan ako kasi ang basehan ko basta nakakolab na ng Nike, malupit na brand yan eh. Eh nakakolab na ng Nike ang Carhartt, nakakolab na ng Nike ang Stussy. So parang standard ko siya na basta nakakolab ng Nike yan, malupit yan. Mismo. Kahit di man ako familiar sa designer na yan or sa brand na yan, alam ko malupit yan. Ganun ko lang siya tignan. Nike na yan eh, di ba? Mismo. Parang Ikaw, pre. kung may gusto akong makatrabaho, sa akin is Stussy. Mismo. Siyempre, aiming tayo sa Nike ACG ngayon na tinatrabaho na natin. Yun. Pero isa rin sa brands na gusto kong makatrabaho is Stussy talaga. Dati pa lang, pre. Di ba? Lagi kong bitaw sa iyan. Pre, papadala na ako sa California. Lagi ko yung ginaganon. Niyayabangan ko lang yan. Bakit, pre? Kinuha ko Stussy, pre. Model. Ginaganon-ganon ko lagi ito eh. Mismo. Ayun. So, ayun yung sa akin. Stussy pa rin pre. pala. Stussy pa rin. Kasi, isa na lang siguro, bakit Stussy? Kung tatanungin kasi ako, greatest of all time ko when it comes sa brand, Stussy talaga. Mismo. Stussy talaga. Kumbaga talagang siya yung ano sa akin doon. Top tier mo. Nandun na siya sa pinakataas, Stussy. Kayo ba? Anong sa inyo? Sa street 2. Sa akin, kahit ano, mas maganda kung streetwear, di ba? Ako basically, yung 3 kings ko talaga eh. Stussy, Carhartt, Nike, ACG. Doon lang naglalaro yung wardrobe ko eh. Kahit ako, ganun din pre. Yun. Yun. Ikaw ba, SBD? Ano ba ang GOAT mo? Na hindi Nike. Ang Mas tanong okay mo. sana, no? Kung hindi Nike. Pero ako, mahilig rin ako sa Stussy, Oo Carhartt. nga eh. Yun, tatlo basically, yun. yun lang din yung mga sinusuot kasi talaga natin madalas eh, no? Yung tatlong Kaya yun. kapag... na lang to sa atin eh. Supreme. Medyo na pumapasok ako oo. ngayon kay Supreme. Gets. And, meron pa ba? Parang wala. Wala na. Parang yun, yung apat na yun. Stussy, Supreme, Carhartt, Nike. Luxury, ibang usapan na siguro si luxury. Oo, pre. Parang ibang, Dito muna tayo streetwear. ibang liga rin sila, pre. Ibang linya na ang luxury. Hintayin nyo pagka meron na kami mga invites na about luxury naman. Di ba? So, comment kayo dyan kung sino yung gusto nyong i-invite namin about luxury talks. Yes, Di ba? actually. Sa mga brands na, kumbaga sila ang ano doon. Sila parang high bag. Kilala ganun. doon. Uy, Marami almost nun, no? Mga Rolex, di ba? Ang mga kalala ko, mga ang favorite kit eh, no? Ay, oo. Abangan nyo kasi sino yan, baka dumating dito, Oo. di ba? Ako, wala akong Yun idea daw, dyan. number one brand niya, Kit. Gets. Iba rin yun, iba rin yun. Okay. So, ngayon, tingin nyo ba time na para mag-break or ano bang Go lang, Go pre. lang, go lang. go lang? Ah. Okay. So, siguro meron na lang akong last 2 questions. Sige. So, nakakatuwa nga kaya ako tinanong kasi related siya sa mga huling sinabi ni SBD. So, di ba nabanggit nyo, Carhartt, Nike, and Stussy. So, kung meron kayong isang brand na parang medyo nagiging interesado kayo lately, ano yung masasabi nyong, anong brand yun? Paano, ano ulit? Ano yung question? Sorry. Parang kung meron kayong gustong aralin na brand, or parang nakikita nyo lately na parang, uy, nakukuha na ito yung interest ko ah. interesting. Oo. Ah, Ayun, okay. interesting pala yung term. Okay. Anong brand ang parang interested kami lately? Oo. Nabukod Okay. dun sa mga binanggit nyo. Sige. Ikaw muna, Josh. Ikaw ba? Habang nag-aisip kami. Wait, nag-aisip pa ako eh. Sa akin, Supreme kasi. Ah, okay, okay. Supreme. Kaya nga nung sinabi mo, Ay, hindi. Actually, meron ka. nung, Chrome Hearts, di ba? yun, isa pa yun. Tama. Thank you sa pagpapaalala, So, SBD. naalala ko lang eh. Ayun. Yun. Sa akin, lately, madalas ako magkwento sa kanila about Chrome Hearts. Parang interested ka, di ba? Oo. Kasi, full of culture eh, no? oo. Kasi share ko lang kung bakit naging interesado ako sa Chrome Hearts. Kasi alam nyo naman ang hype ng Chrome Hearts eh, di ba? Parang, bakit ang mahal neto? Tapos, ako magiging honest lang ako since hindi ako familiar sa kanya, ang tingin ko sa kanya nung umaabot na siya sa radar ko, ano ba to? Biglaan lang pumutok na brand. So parang sa akin, alamin ko nga, ano ba meron dito? Batang mahal. Tapos yun, nung medyo nakakanood ako ng mga videos lately, yun, doon ko nasabi na deserve pala nila kaya ganun ang presyo nila. Mismo. Yun, kasi sobrang
lupit nila when it comes sa branding in a way na kapag ka nakita mo yung halimbawa, leather patch, silver na mga gamit, maalala mo agad Chrome Hearts. Tapos, nag-stick lang sila sa ganung parang branding nila all throughout na nag-umpisa sila na hanggang ngayon, sobrang timeless pa rin tignan. So, halimbawa, yung mga leather nila na materials, tapos silver, tapos itim lang. Kapag ka dinala mo siya, halimbawa, 100 years na yung lumipas, ang ganda pa rin tignan kasi timeless yung combination ng dalawa na yun So, parang nasabi ko, lupit nung utak behind this brand. Parang ganun. Chrome Hearts. Sobrang unique ba? Tapos yung pagkakagawa kasi sa kanila, something na hindi intentional talaga pambenta Yung tao behind the brand, kung tama yung pangalan niya, Richard Stark ata, parang ganun. Gusto niya lang gumawa basically ng pieces na wala akong mahanap na ganito sa market, ganito ko siya na-visualize, ganito yung cut, gawa ko na lang ng para sa sarili ko. Tapos nagustuhan ng iba. Ang tao. Oo, parang, lupit naman nito. Parang gawa na lang ako kasi wala akong mahanap sa market. Yun. Tapos, yun nga, yung Supreme din. Sobrang, parang ano kasi sa akin yung Supreme Parang, hindi ko rin siya pinapansin talaga dati. Pero siguro kakasama ko rin dito kay SBD, pre. Si Supreme din to no? Hindi mo rin kasi maitatanggi yung mga pieces nila, pre. Malulupit din talaga. Pre, gaya nga ng sabi ko, basta nakakolab na ng Nike. Mismo. Uulit-ulitin ba silang makakolab ng Nike kung hindi talaga sila malupit? So, sa akin siguro may side lang na kaya hindi siya ganun ka-heavy sa akin ang Supreme. Kasi, yung founder ng Supreme, 'di ba? Nagtatrabaho siya before dun sa store ng Stussy. Kaya parang the way ko tignan yung hierarchy, Mismo. mas malupit yung owner ng Stussy sa'yo. Parang ganon. Oo. Hindi ko alam yun Manager Now you siya. know. Manager yung si James Jebbia sa store ni Sean Sean. Stussy. Yun. May nga tayo dati, pre, bago tayo umabot sa Stussy, parang marami pa tayong brands na pagdadaanan. Kunwari, nasa isang store tayo. Okay. Merong Stussy, may vape, merong parang dun muna tayo bago tayo mag-Stussy mag-Supreme di ba? Gets. Oo, kumbaga, medyo list Oo. priority na natin si Oo. Supreme dati, di ba? Gets, pre. Naalala ko yung combo natin na yun. Kasi, naalala ko, pre, laging ang pili mo rin vape, di ba? Vape. Yun. Yun, siguro yung sagot ko, kung may isa pang interested na brands ako, yung mga hinahawakan ni Nigo. Kenzo, nabanggit ko sa yung Kenzo nakaraan, di Gets, ba? pre. Napagkwentuhan nga natin yan. Basta mga nahawakan ni Nigo, medyo trip ko yan. Oo, kasi itong si Josh, share ko lang din, pre, di ba meron ka ng pantalon na matagal na sa'yo, tas vape? Parang, yung college days mo pa ba yun? High school pa ako noon, pre. Yun. Hanggang ngayon, nandiyan pa yun. Sinusuot ko pa minsan. Si Josh masasabi mo ba preng fan ka ni Nigo? Masasabi ko, pre. Malupit. Masasabi mo rin kaya kung bakit? Siguro yung taste niya. Sa color, sa mga designs na ginagawa niya na na-amaze ako. Trip ng mata ko yung mga napoproduce niyang shit niya. Gets. Ganun. So, saktong-sakto pala talaga sa'yo yung nabili mo kay Boss Idol mo nakaraan, pre. Diba? Tinambayan ko yun tinitigan ko. Yung Yung bag. tote bag na may libreng magazine. Yun. Napakalupit na, kala ko yun din ang magiging entrada ko na sa vape Nice, Kasi parang nung nakita ko, ganyang presyo, tapos may freebie pang magazine. Nice, Parang ganun, sige nga, exploring ko na rin tong brand na to. Nice, Kaso pre, nang ibabaw ang Stussy na naman Nice, Good price na. Ang ganda pa ng kulay. Oo nga. Oo, kaya, ayun. So, ikaw SBD, kanya, ang sagot niya. Basta hinawakan ni Nigo. ayun. Okay. Ikaw ba? May isang brand pala ako hindi na-mention na gusto ko Off-White. Rest in peace, Virgil. Off-White. Singit lang ako, up until now na, rest in peace, Virgil. 'Di ba? Pero, up until now, Nung time ni Virgil. Gets. Nung time ni Virgil. So, to answer your question, brand, actually, pinag-usapan namin to ng friend ko. Sabi ko, diba? Pinag-usapan namin to sa live ni Lawrence. Sabi ko, anong sneaker brand ang parang medyo naging, paano ko masabi yun?
Ganun din, parang na-amaze ka Na-amaze okay pala ako sila. last year na, okay pala tong brand na to, okay lang ba yun yung mga sagot ko? Oo, okay lang yun. kasi Brand pa rin naman siya eh, di brand ba? pa rin naman siya eh. So, I had 3. Mhm. Okay. It was Socony, Okay. ano yung isa? Mizuno. No. Kin, Okay. and may isa pa ako. Socony, Kin, and one more sneaker brand. Mizuno na isip. Sa dami ng brand mo, ayokong magbitaw ng brand kasi, alam mo yun, Parang Socony, Kin, and there was this other brand. Yun, kasi sabi ko, yung mga sneakers nila, it's something na hindi ako familiar with, pero nung nakita ko na siya in person, ang ganda pala. pero ano to, hindi mo pa mga nasuot. Hindi, nung nasuot ko na, sabi ko, ang ganda pala. Gets. Sorry. Yun yung So, si Kin and si Socony, kalimutan ko na yung isa, Brooks. sorry. Brooks. Ayun. So, sa mga na hindi nakakaalam, guys, Ayun nga, ang Brooks sasabihin ko is pa lang eh. a running, more, known sila for running. Pero last year, nagpasok na sila ng mga lifestyle, which is nice kasi nag-collaborate sila with Staple. Jeff Staple, guys. So, Jeff Staple, medyo kilala na siya sa sneaker community. Sneaker designer siya. Jet staple yung kalapati ba to? Yes. Gets. Okay. Streetwear, and streetwear also. Streetwear Gets. community in general and sneakers. So yun, nag-collab siya with Brooks. Naglabas sila ng sapatos. Sobrang ganda, sobrang comfy. Okay. As in. So, May ganong pair ka. meron ako. Okay. Meron ako nun. Kaya So, pala. ipapop na lang ni Mike dyan sa screen. Okay. ang ipapap ko dyan, Nike ACG. Hindi, joke lang. So, yun yung sneaker, guys. So, Brooks, Saucony, Kin. Kin. Mismo. Okay. Ayun ang mga brands Yan na yung brands interesting na sa'yo lately. naging Okay. interesting lately sa sneaker scene. Gets. Sa streetwear kasi parang ang mga medyo na interest ako last year is mga local brands. Local streetwear brands. Marami. Si Marami. Groundwork. To Oo. name a few, Groundwork. Ganda ng stuff nila. Cinema-san. Cinema-Sun. Yes. Shoutout, Cinema-san. Cinema-Sun. Unang buminyag sa akin sa modeling. Yun. Ayan. Shoutout kay Boss Body and kay Boss Pin. Yun. Ayan. So, yan. Sobrang ganda na kasi ng mga local streetwear ngayon, Mike. As in, from the quality to, grabe talaga. Sumasabay talaga, Sumasabay talaga. no? Pwede pa nga umigit eh. Actually, Yung ganun eh. It's a matter of time na lang talaga para sa akin eh. sobrang nakakatuwa talaga. So, ayun. Support local, guys. Mismo. Mismo. Malulupit ang mga Pinoy sa lahat ng bagay. Mismo. So, next question. Ano yung masasabi nyong... Kasi 2026 eh, di ba? Mm. So, linawin ko lang kahit 2025 naman. Basta yung mako-consider nyong recent pick-up nyo. Top 3. Recent pickup, so parang Kahit siguro, yung mga siguro. And, na-favorite namin or kung ano talaga pinick up namin recently? Yun ang tanong mo. Tumatak sa'yo? Pwedeng ganun? Ano yung ano mo? Paano siya? Ano yung top recent pickups? Or sa akin, kung ano ang recent pickup mo lang? items eh. Ang gusto ko sanang malaman, items. So, pwedeng mix of, halimbawa, t-shirt, sapatos, mga ganyan. Tapos siguro kahit yung pag sinabing recent, kahit nung mga patapos na nung 2025 hanggang ngayon, yun. So, kahit anong item, or kahit top 1 nga lang eh. Ako pre, naano ko na sa'yo yun yung vintage ACG. Yun, masasabi ko. Yung pula, yung 3D. Yun. Gets. Para sa akin, humabol yun last year. Parang December ko na nakuha yun eh. Kakapakita mo lang sa akin kanina, pre, yun. bago itong Yun, vlog in na top to. of my mind, yun ang nasa isip ko. Pero recent pickup kong piece is yung bag na vape nga na may magazine. Yun nakuha mo. Oo. Okay, so, top 2 ka lang, pre. Wala kang top 3. Oo, doon muna ako ngayon. Gets. Heavy sa yun, yung dalawa. Kasi isa pa siguro yung kinuha nating kicks para sa kanya. Yung vintage na ACG na airbake. Gets, Malupit gets, yun, pre. Gets. Oh, pre, malupit talaga yun. Malupit yun. Malupit Yun, talaga yun, yun.
Kasi ano yun eh, bibihira yun eh. Mismo. Parang yung itsura ng pre, parang pan-Travis na ewan eh. Parang ganun, tsaka yung kulay. Yun. Okay. So, pa-flash ko yun dyan sa screen. Yun talaga sure kasi ACG. ACG yun eh. Mismo. ACG heads nga eh. ACG yun eh. Yung kay Danny kanina, hindi ko yun pa-flash. Sa'yo. Ako ito. Ito, recent pickup ko to. Isa. Pre, ako expected ko na talaga bilang yan sa kanya. Oo. And then, second, yung Vans souvenir. Ano yun? Sneaker of the year ko yun, guys. Ano yun? Yun yung suot ko, yung parang Vans, may mga pins siya. Yung Ito yung gamit mo nung sa private listening party Yes. ni Al yes, James. yes, yun. Okay. Yun, Ayun, yun. alam ko na. Sneaker of the year ko yun eh. Tapos talagang sumali ako sa, As in, sneaker of... Sneaker of the 2025 year mo ko yun? Gumawa ako ng video. Yun yung number 1 ko. Bakit? Bakit parang hindi kayo believe? Hindi, kasi kung ako, based sa mga sapatos na meron ka, tapos alam kong na-pick up mo last year, magbe-base ako dun sa, medyo magiging bias ako aesthetic-wise. Mismo. Yung parang ganun. Okay. Ako naman, kaya ako naging sneaker of the year yun kasi nagulat ako na may ganun si Vans. It's something na different from what they released kasi. Gets. Nagulat lahat ng tao kahit internationally. Okay. Yun yung sa akin kasi nag-i-improve na sila eh. I mean, sobrang classic naman ng Vans, 'di ba? Mm-mm. So, sanay na tayo sa mga skate shoes nila and everything. So, yung shoe kasi na yun, it's something different talaga for them. Gets. So, kaya, yung impact niya, yun yung nag-ano sa akin na yun ang naging top 1 ko. Gets. Hindi dahil sa, well, nakakadagdag yun na, ang cool kasi nung itsura. Inspired kasi siya sa parang Chanel na bag. So, wala lang. Sobrang cool. Tapos kung makita nyo kasi yung details niya up close, ang ganda nung pagkagawa. Gets. Parang, it's a luxury na sneaker. Parang ganun ang dating. Pero it's only 6,000 pesos, 7,000 pesos lang. Gets. Na it can all, kung ilagay mo lang siya ng tatak na Chanel, magiging 100, 200,000 pesos na yun. Parang ganun. Ganun sa akin. That's why naging, niya sa'yo. kaya yun yung naging number 1 ko. Ang kulit. Wait lang Ang kulit kapag ka nagre-review ka ng isang bagay no? Ang dami mong pwedeng banggitin. Pwedeng halimbawa about sa comfort niya, Oo. about sa looks niya, about sa kung ano yung impact niya sa'yo na, ayun, kagaya ng mga sinabi niya, di ba? So, ako inaabang ako, baka dahil sa comfort kay SBD Pero, nakarinig ako ng mga bagong bagay na hindi ko expected na, alam mo yun, masasabi niya. Pero iba-iba naman ang mga opinions ng mga tao. So, yun lang talaga ang number 1 for me. Get. Pero, yung isa pala, dahil sabi mo tatlo, di ba? Ito, yung Levi's na Air Max 95. Damn! Ayun pa naman sana yung sasabihin ko na kung papapiliin ako sa wardrobe niya, pre, yun ako eh. Yun ako eh. Pero kasama yun sa top 5 ko. Kaya nasabi ko kanina na kung aesthetic-wise, kasi gusto kong ibida yun eh. Kasi ako pre, laking Air Max din ako na 95 pa mismo yung model na yun. Dami ko rin naging ganun, parang nasa 5 pair. Kaya parang, pre, kaso lang, ang problema lang sa kanila kasi, medyo mga luma na ba yung nakuha ko. So, mga nag-ano na sila yung tawag doon? Nagano na siya. Crumble. Oo, nag-crumble tsaka nag-soul sep. Pero yun, ang lulupit ng pair ko na yun. Kaya, kanina nung sinasabi mo yun, parang, may Air Max 95 to hindi niya kaya iboboto yun. Ganun yung mga naiisip ko. Nasama ko naman. Comfort-wise, ang ganda masyado ng Air Max 95. Parang foamy yung loob niya. Tapos, ang stylish tignan masyado ng labas niya. Parang, ang lupit ng Ang ganda pair na nung to, pagkagawa nila sa collaboration na yun. Tapos yung pa, collab pa with Levi's, di ba? Exactly. Tapos yung color pa na nakuha ko, yun yung parang, Rarest. for me, is the best one. Gets. Kasi 3 color ang nilabas nila. White denim, black denim, and yung mismong blue denim. Na signature color talaga ng Levi's. Levi's. Gets. So, ayun ang top 3 mo. Kasama yun, for sure. Nice one. Yun. Yun yung top 3. Ako, pre, sasabihin ko lang din yung top 3 ko. Sige. So, una, ito, pre, talaga, heavy talaga sa akin to, pre. Pasok to sa top 3 ko. Talagang something na, alam mo yun, kahit na share ko lang sa inyo kung di kita. May mga pinholes na kasi to, pre. Pero, the more na may ganyan siya,
mas May love ko siya character. kasi, oo. Wala vintage nga talaga di ba? Kung into ka sa vintage, minsan mas trash pa dito, di ba? Tapos, pangalawa pre, malaking bagay din sa akin yung nakuha kong vintage na Nike ACG hat kay Solo Thrifting. Mismo, pre. Yung pre. So, bukod sa favorite color ko kasi ang asul, tapos ang ganda pa ng kwento na sa kanya ko nakuha yun. Yung pa yung nakapag-spark ng convo namin para makapunta tayo sa kanila. So, bukod sa aesthetic-wise, sa looks niya, na, yun, grabe rin gwapo ko pre, kasi kapag suot ko yun, grabe talaga pre. Talagang, meron nga akong pitik sa Ipugaw pre, na pitik mo sa akin. Ilang araw ko nang gustong gawin profile pic. Hindi, nakakalimutan ko lang lagi. Baka pagkatas na ito pre, profile pic ko na yun kasi, inang gwapo ko dito grabe itong hat ko na to Tapos, share ko lang pre, kahapon, nakakuha ko ng bagong ganun pre. Sabi mo nga, Pangalawa, kumbaga nag-double down na ako sa item na yun. Tapos, yung pangalawang nakuha ko na gano'n imagine. So, gusto ko yung i-benta or i-trade or hindi natin alam, baka pwedeng gawin ko siyang pa-price doon sa pinaplano namin na ACG Heads Community Gathering. So, hindi ko lang sure kung by the time na ma-upload ko to, tapos na yun. Pero yun, basically, yun yung inasikaso namin kaninang umaga na itong tatlong to. Nag-ocular visit kami dun sa place kung saan namin balak gawin yung meet-up. Yun. Tapos, balak namin yun gawin sa 25th na itong January. So, if ever na mas mauna to, yung upload before that day, yun, punta kayo. Basta, tingin ko magiging masaya yung kasi, wala, parang about siya sa forma. Tapos, alam mo yun, syempre, kapag pumaporma ka, na-i-express mo yung sarili mo Tapos nakakahanap ka ng community na parang pare-parehas kayo ng interest, ng hilig. Baba ng ACG doon, pre. Oo. So, yun. Naisingit ko lang. Yun. Tapos, pangatlo, pre, ACG ulit Okay. Yung low-cut version neto. Na vintage din. Yung nababasa-basa na nung nakaraan. Oo, pre. Yung nag-ipugaw tayo na basang-basa na, di ba? Yun. Tapos, malaking bagay naman sa akin yung pre kasi brown siya. Ang dali-daling bagayin ng brown Parang, alam mo yun, kahit saan mo siya bagay na pantalon, okay lang siya. Shorts, okay lang. Okay lang siya, di ba? Tapos, yun, vintage siya na nakuha ko na parang brand new yung condition. Tapos, pagdating din dun sa look nun, parang low cut lang siya. Tapos, nakatahi yung gilid. Mismo. Sobrang laking bagay niya sa akin na, syempre, pag nakatahi, hindi siya magso-soul sip Kahit gano'n na tumanda yung pair sa'yo di ba? Big deal siya sa akin. So, parang ang dating niya sa akin, stylish na siya, tapos functional pa. Yun. Form and function. Oo. Basically, yun nga rin yung main reason kung bakit gusto ko ang ACG. Mm-hmm. Yun. Oo. Kumbaga parang maganda na siya tignan, matibay pa. Kumbaga may purpose talaga siya. Ayun. So, last question na pre. Alam nga mag-break pa tayo, di ba? Sige, pre. Hindi na. Pero, ibabanat ko na sa inyo to. So, ang last question ko para sa inyo, ano yung top local brand nyo? Tag-isa lang local and international. So, tig-tatlo. Hindi, tag-isa lang. Isang local brand, isang Okay. international brand. So, decide na lang kayo kung ano yung mga, alam nyo yun. Bali, isa lang ipili namin sa lokal. Oo, para sa'yo Okay. Tapos isang international. Na top. Oo. Ikaw, pre. Mahirap yung lokal. Gets. Hindi ko na gagawin komplikado, pero sinimasan local ko ngayon. Gets. As of now, sinimasan talaga. Pre, ang ganda ng words mo na as of now. Ayun, Diba? kasi Hindi natin syempre, alam pre, ayun nga, gaya ng nabanggit ko kanina, ang taste nag-i-evolve Pwedeng, sige, yun sa ngayon, sinimasan. Tsaka digdikan ng lagi ang laban ng locals, pre. Sinimasan, then international like ACG, syempre. Okay, still, Still. ano mo pa rin siya? Majority ng wardrobe ko, ganun So, di ba? Yun ang parang
70% ng wardrobe ko ACG. Pre, tingin ko hindi lang. Parang nga 18 eh. Oo, Tapos pre. 15% Carhartt, tapos 5% Stussy. Parang ganun. Walang iya yung wardrobe mo, pre. Kasi naalala ko nung nag-tradean tayo nung nakaraan dito, parang No? niyabangan lang kita ng unti, pre. Nilabas mo lang. Tangina, pre, ano yan? Grabe naman yan. Bundok yan, ah. Mismo. Ayun. So, yun sa akin, Cinema Sana and kay ACG. SBD, meron ka na bang may sasagot? Or, Ang local ko siguro, Vibes and Vices. Charge! Okay lang. salamat SBD, ah. Salamat. Salamat SBD, ah. So, bigyan ko lang kayo ng background. Yung binanggit niyang local brand is, brand namin yun nila Josh, na mga homies. Pero, sa ngayon kasi, hindi pa namin siya matuloy kasi, wala, nasa sitwasyon kami na, baga, mas gusto namin pagpokusan yung mga ganitong galaw. Pero, nandyan lang naman siya anytime. Ito, dito nga sa akin, no? Yan, Yun. ito yung logo ng brand na yun. Yan, pinatato ko nga siya eh. Yan, Vibes and Vices. Pero, ayun, SBD, yun ba talaga ang ano mo? Siguro i-base ko na lang siya kung anong pinakamadaming piece na local brand sa wardrobe ko. Oh, sige. Siguro, pinakamadami, Clouds. Kasi pandemic pa lang, nung pandemic pa lang, bumibili na ako sa kanila. Starting pa lang sila Nakwento noon. mo nga sa akin yan. Bumibili ako nung shirts, tapos caps. Tapos hanggang ngayon, parang paganda ng paganda ang mga items niya. So, shoutout kay Archel. Okay. Yun. So, dun ko siya binibase. Kung anong pinakamadami kong piece sa ward. Nakakatuwa Pero ang daming magaganda. Sorry, Mike. Ano yun? nakakatuwa yung word mo na dun ko siya binibase. Yung, kasi ang daming basis eh, kung tutuusin eh, para masabi mo na top 1 yung isang brand eh. Oh. And, yun, nakakatuwa lang na ganun yung bitaw mo. Pero kung tutuusin, sobrang dami talagang magandang brands. Yes. As in, Yes. na kung halimbawa, ang pag-uusapan natin, pre, ako, siya nga ang top 1 ko ngayon eh. Sorry. Pero okay lang. Kasi doon din naman papunta kung sakali. Pero ano muna yung, ano mo, yung... Pero gusto ko lang international. mag-honorable mention, Sige. DBTK. Okay. Kasi, ang tagal na nila pero sobrang consistent nila na ang ganda talaga ng kanilang mga collections every time. Tapos ang dami nilang collaborations na magaganda. Sobrang International galing. pa usually, Yes. no? Shoutout kay Vince tsaka kay Emil. Mga OG, no? Yes. Sila Yun. talaga ang sobrang nakaka-inspire. Ang galing nila. And sobrang humble. Mismo. Speaking of pagiging humble, yun kasi naalala ko lang MSE ata yun. Parang in-approach ko yung magkapatid na yun. Tapos sobrang, uy, parang alam mo yung pre, paparamdam nila sa'yo na, sige, parang ganun. Very approachable pre. Ayun ang ano ko sa kanila. Yun ang description ko sa kanila. Malapit. Maling. DBTK. Tsaka shoutout Jake Marcelo, photographer ng Mismo? DBTK. Master! Homie yan. Oo nga pala, pre. Pare, ilang beses rin tayo sinagip niya nung wala pa tayong camera, di ba? Yan ang takbuhan ko, Jake Marcelo. Mismo. So, Tamang miss trend you. Tayo. Mismo, pare. Okay? Nakakatawa naman. So, meron ka pa bang other kailangang i-mention na brand? Sige. Marami naman actually guys. Pero yun lang muna kasi baka tatagal pa tong vlog ay tong ano mo podcast mo. Pero yeah, maraming magagandang local brands talaga ngayon guys. Okay. So, move on now sa international. Hindi na Nike. Ganun ba as tanong? much as possible sana, di ba? Okay. Ay, pero kung siya yung GOAT mo talaga eh. Your question ba is your greatest Hindi, parang top mo ngayon. streetwear? Oo, syempre, mas okay. kung Nike ganun. talaga. Nike talaga. Nike Gets. talaga ako. Yun yung sa akin. Parang kay Josh ka, nag-stick ka lang din. Yun. Nike sa pa rin. linya niya. Okay. Pero gusto rin ibitaw ng dila ko kayo na Stussy eh. Oh, Gets. ipasok ko rin si Stussy, second. Mismo, pre. Hindi ka, hindi mo papasok yung vape mo, pre. Hindi mo na. Hindi mo na. Yan. So, ako, bilang panapos lang yun, nabanggit nga ni Josh, 2,000 sa akin. Tapos, papaliwanag ko lang din siguro kung ano man yung mga naging basis ko. Okay. So, una, ang lakas nila online.
across all platforms. Sagad. Medyo tanggalin na muna natin yung side na tropa ko si Kurt tsaka si Raiden. Tapos yung mga crew nila. Shoutout sa inyo dyan. Mismo. Two Face Crew. Pero kung halimbawa spectator lang ako, titignan ko siya sa side na grabe sila sa IG, grabe sila sa FB, na kapag ka nagbitaw sila talagang sabog. Yung talagang grabe yung numbers. Tapos, pangalawa, since meron din ako nung pieces kasi nakapag-model na ako sa kanila ng 2 beses, masasabi ko yung pieces nila. Kasi from scratch din sila eh. Mhm. Tela, kuha ng tela, tatayin, mga ganyan. Parang nabalita ko kahit ultimo sinulid eh. O yun. Kung ganong level man, mas grabe, di ba? Tapos, yung mga pieces nila, okay sa akin talaga gamitin eh. Mhm. Parang timeless din tignan, itsura-wise. Tapos, yung meron akong pieces nila, parang ano ba yung tawag doon? Mesh jersey ba yun? Mm. Yun, ginagamit ko yun pang alis. Tapos minsan ginagamit ko rin na pantakbo, pampapawis. Damn. Sobrang flexible. So, ganun ko siya tignan. Angas. Yun. Bonus na lang na yun nga, tropa ko yung mga owner, di ba? So, ayun yung local brand ko. Tapos, pangalawa, kapag ka sa international, stick pa rin ako Nike ACG. Mismo. Nike ACG pa rin talaga. Yung reason, nabanggit ko naman na kanina kasi bukod sa parang, yun pala, isa pa, wala kasing ganong lumilinya neto eh. Kaya medyo na-challenge kami ni Josh na, sige nga, parang talagang pausuhin nga natin to. Kasi meron naman na, talagang meron ngang specific group na Nike ACG Philippines eh. Tapos private pa yun. Parang if you know lang. Pero in terms ng parang yung ganun nakasabog sa social media, wala pa talaga yung ganong nagpo-promote sa kanya. Which is nakakatuwa kasi parang something new siya na pwedeng i-explore, na pwedeng ipakilala sa market palalo, although existing na siya ng matagal na. Mismo. Ayun, na mas ipakita kung paano siya pwedeng gamitin, bukod sa outdoor. Kasi tayo ginagamit natin, tignan nyo. Forma. Di ba? Pamorma na parang, uy, pwede rin pala yung ganung bagay. Pwede mo rin pala siyang i-translate bukod sa outdoor gears lang siya. Ayun. So, yun lang naman. So, hindi ko rin alam. Kanina, nanood tayo ng, may pinanood kami vlog, walang outro. Gagayahin ba natin yon? Pero syempre hindi, di ba? May out. Proper, Mas maganda. proper exit tayo, pre. Proper. So, para sa mga umabot sa part na to, sobrang salamat. Tapos, since pilot episode nga to, so, Angas. comment kayo kung ano yung sa tingin nyong pwede naming i-improve. Tapos, ayun, any ideas, any suggestion, sobrang matutuwa ako and for sure tong mga kasama ko. Tapos, if ever lang na meron kayong ibang questions na gustong ibato, susubukan ko and namin basahin yan para ayun yung magiging topic namin sa susunod. Yes. Tapos, looking forward kami na, makapag-invite kami ng mga tao na nasa ganitong scene din. Yan, nasa streetwear din. Yan. So, yun lang. Kayo, may gusto ba kayong sabihin? Plug mo yung ano mo. Pwede ba mag-plug dito Pwede. Sige. So, plug ko lang guys ang aking social media at Street by Danny on Facebook, TikTok, Instagram, and YouTube guys. Okay. Street by Danny. And sa mga female sneakerheads dyan, meron kaming female sneakerhead community, Shoesters. Nasa IG kami, shoesters.ph, and nasa Facebook din, Shoesters. Mismo. So yan, sali lang kayo. Susubukan ko na lang i-flash lahat yung sinabi niya. Yun. Para, ayan, mas And okay. thank you so Ayun much. yung ipa-flash ko. Hindi yung kanina. Ganon. Sa akin, yun lang guys. Salamat sa, bago to sa amin lahat. First Mismo, time to pre. sa amin lahat. And yun lang, bato nyo lang yung mga opinion nyo dyan, ideas nyo dyan. Show some love as usual. And check it out nyo rin yung ating YouTube, Vision Vulture. Mismo. Check nyo rin yung IG, TikTok namin. So, yun lang. Pre, the Yun floor lang. is yours. Thank you. So, yun lang. Peace out. Nice one.